Ako nga po pala si Rai TV at sa video po na ito ay pag-uusapan natin kung bakit palagi na lang naikukumpara si Direk Coco Martin kay The King FPJ. Ito po ay sarili kong opinion lamang. Sana wag niyo po sanang mamasamin, wag kayong magagalit sa akin, no? Kasi pag-usapan lang natin kasi lately ay nai-upload ko po yung tungkol sa panayam ko kay Tatay Val. At doon sa comment section, sobrang daming nagalit kay hindi ko alam kasi positive naman yung mga sinabi ni ni Tatay Val. Pero yung pagdating doon sa comments, nagalit sila kay Direk Coco Martin. Na kung iisipin mo, bakit tayo magagalit sa kanya? Ako po ay numero unong tagahanga ni The King, Fernando po Jr. Grabe, number 1 po ako. Kaya po nabuo yung Rai TV ay dahil po sa hilig ko sa Pinoy action movies, comedy, basta classic na mga Tagalog movies. Number 1 fan po ako. Kaya po nabuo ito at ito nga, kinakapanayam natin yung mga dating aktor, mga stuntman na nawala na sa limelight. Number 1 ako na fan ni FPJ at si FPJ po, si The King ay nag-iisa lang. Wala na pong katulad yan. Wala nang paparis dyan. Kahit anong gawin natin, nag-iisa lang yan. Hindi na yan mapapantayan ng kahit sino man sa lahat ng nagawa niya. Biro nyo yung mga na-interview ko nung nakaraan. Actually, noon ko lang nalaman na yung mga ginagawang pagtulong ni The King ay sobrang tumatayo yung balahibo ko pag nag-i-interview ako eh. Pag nalalaman ko yung mga pagtulong niya kapwa natin mga Pilipino na hindi na ilathala, hindi na i-publish. So, doon pa lang lalo akong humanga kay The King. Kasi bukod sa galing niya sa action bilang hari ng pelikulang action, pelikulang Tagalog, ay mayroong siyang puso sa pagtulong. Malalaman mo yung kabaitan niya dahil ayaw niyang ipagsabi. Ayaw niyang ipagsabi. So, doon pa lang malalaman na natin kung gaano ka-genuine ang kanyang puso. Ngayon, yun ang dahilan kung bakit siguro yung karamihan sa atin mga Pilipino nagagalit kay Direk Coco Martin, Kasi, syempre, unang-una, yung mga projects ni Direk Coco ay mga gawa din, mga obra din ng ating mahal na FPJ The King. Kaya hindi may iwasan na maikumpara. Pero para sa aking opinion po, napanood ko kasi yung interview ni Direk Coco, sabi niya, number 1 fan din siya ni The King FPJ. Pero ayaw niyang gayahin, ayaw niyang gayahin yung total package na The King, yung estilo ni The King, yung routine sa suntukan, kung paano. Siyempre, gagawa din siya ng sarili niyang identity. Makilala siya bilang Coco Martin. Hindi porket nakadikit siya kay The King FPJ, ay yung forma niya, FPJ na rin. Galawan niya, FPJ na rin. Diba? Siyempre, hindi. Bilang isang artista, para sa aking opinion po, huwag po kayo magagalit. Bilang artista, siyempre, kung hindi siya gagawa ng sarili niyang identity, hanggang sa pagtanda niya, si FPJ na lang lagi ang makikita sa kanya. Tuwing nasasalubong na siya ng tao, ang unang tatatak sa isip ng mga nakakakita sa kanya, FPJ kagad, hindi Coco Martin. So, wag tayong sanang magagalit. Kasi alam niyo po, si Direk Coco Martin, kung hindi nyo nalalaman, araw-araw ang daming taong natutulungan yan. Sa set, may nabanggit sa akin ni Kuya Benson Dalina minsan na everyday 300 staff. 300 ang pinapasahod niya. Araw-araw, tuwing shoot nila sa Batang Quiapo. Ganon karami. Imagine, yung ganon karaming tao na yon, sa bawat pamilyang natutulungan nun, sobrang laki na. Diba? Iba yung style niya sa pagtulong. Kumpara natin kay The King yan eh. FPJ yan eh. Wala nang paparis doon. Kaya lang, syempre, para sa akin, gumagawa ng sariling identity, si Direk Coco, na dala-dala ang mga project ni The King FPJ. Kasi, fan siya ni FPJ eh. At syempre, hindi natin may pagkakaila na pagdala-dala mo ang mga project ni FPJ, papanoorin at papanoorin ng tao yan. Alam natin lahat yan. FPJ yan eh. So, syempre, para sa kanya, number 1 factor yon. Dahil syempre, si The King kilalang kilala dito sa atin eh.
Imposibleng hindi ka manonood kung palabas ni FPJ ang panonoorin mo, ang ipapalabas, hindi ba? Hindi naman siguro nakakapagtaka na kung bakit palagi na lang siyang naikukumpare kay The King FPJ. Kasi syempre nga, kagaya ng sabi ko kanina, dala-dala niya yung project o pangalan ni FPJ. So overall po, hindi na natin kailangang ikumpara siya kay FPJ dahil nag-iisa lang si The King FPJ. Si Direk Coco Martin naman ay syempre gumagawa din siya ng sarili niyang identity, sarili niyang pangalan. Pasalamat na lang tayo kasi marami siyang natutulungan eh. Sample na lang yung mga dating mga aktor, mga kontrabida na na-interview ko ngayon nandun na sa Batang Quiapo, di ba? Imagine, wala na silang trabaho eh. Pero ngayon nandun na sila. Nakakatuwa, di ba? Tinutulungan niya yung mga wala ng trabaho. So siguro, nasanay lang tayo noon. Action kasi noon, ibang klase talaga eh. Kahit ako, hinahanap-hanap ko yung mga classic na action movies. Tagalog action movies, sobrang sarap sa pakiramdam pag pinapanood mo eh. Ibang-iba kasi na ngayon. Sabi nga ni Tatay Bal, iba na yung atake ngayon. So siguro, ang pinakamadaling madaling paraan, tanggapin natin yung pagbabago. Pagbabago ng sistema ng sa industriya nila. Sa industriyang ito. Kasi iba na yung atake, sabi nga ni Tatay Bal eh. Yung classic na action movies noon, nakalipas na yun eh. Nakatatak na sa kasaysayan yun. Subalit nagbabago. Unti-unting nagbabago yung paggawa ng mga action na obra ngayon. So siguro, dahil naibutan natin yun, hinahanap-hanap natin. At palagi nating naikukumpara ngayon sa mga gawaang nila ngayon, di ba? Unang-una diyan yung technology, umano yung negative. Parang ganoon. Basta lahat. Ngayon automatic na lahat. Maraming pagbabago sa technical wise, sobrang dami. So sana sa video po na ito, wag na sana tayo mag-away-away sa comment section. Nakikita ko kasi nag-aaway-away kasi mga followers natin, yung mga tagapanood natin eh. Sana po wag na kayo mag-aaway-away. Iba ang FPJ, iba ang Coco Martin. Yun na lang ang isipin natin. Huwag na lang natin silang pagkumparahin. Ang FPJ, isa lang yan. Parehas silang tumutulong, pero magkakaibang paraan. Bueno, maraming salamat po at napagtiyagaan yung panoorin ang video na ito. Ito yung opinion ko po lamang. Sana po wag po kayong magagalit sa akin. Ano po? Thank you. At iniimbitahan ko po kayong panoorin palagi ang Rai TV sa YouTube man o sa Facebook. Marami pa po tayong naka-line up. Nakakapanayamin. Merong mga dating child stars. May action star. May action star Ito, clue Meron ding mga dating kontrabida at baka kapanayamin na rin natin yung mga dating sexy stars. Malay nyo. So, abang-abang lang palagi sa Rai TV. No? Maraming salamat po. Ingat.